May panibago pong insidente. Nangyari po ito kahapon lamang. Diyan po naman po sa area ng San Carlos City sa Negros Occidental. Hapon po ito kahapon. Kung saan pong isang grade 9 student ay sinaksak ng isang grade 10 student doon sa Teachers Village, Barangay 2, San Carlos City, Negros. Kung saan mga kapatid, ito po ay mga nag-aaral sa Julio Ledesma National High School. Ang naturang mga bata ay edad 17. At binabanggit nga daw po dito, itong batang ito, nagsumbong na nung una pero hindi daw po nakinig at kasi nga pinayuhan na huwag ka munang lalabas at kasi meron siya natanggap umano ng mga pagbabanta. Well anyway, nangyari po ito. At ngayon daw po ay iniimbestigahan na ng DepEd doon sa naturang rehiyon. Maliban po dito, hindi natin makakaligtaan po na mismo mga kapatid, ang DepEd nga ay nagsabi na po na hindi po ito mga kapatid pangkaraniwan din mga pangyayari. Nakababahala din po yung nangyari pong 2 kaso ng pananaksak doon po naman sa Cavite. Yung nga pong una, yung June 16, meron pong 7 grade 5 pupils. Ang iba po nga dito, may isa dito na ICU. Hindi na natin alam kung nakaligtas ba yung bata. Ito po ay mga mag-aaral dyan sa Bethel Academy sa General Trias, kung saan po mga kapatid sila po ay pinagsasaksak. Napanood ko yung video nito. Nung una parang hinahampas lang pero may dalang kutsilyo yung bata at yung mga nakaupo lamang naghihintay ng klase ng mga estudyante pinagsasaksak para yung mga bata na shock, hindi malaman kung ano reaksyon. At ito ho mga kapatid ay sinaksak ng grade 8 pupil nang wala pong anuman pong provocation. May isa po na hindi na nakabangon. Yung unang sinaksak niya nakatayo, nakatakbo. Yes, ito yung mga malapit sa pintuan. Kumbaga pagpasok po nung kahapon ko lang din kasi ito napanood at bilang magulang, nakaka-alarma po yung mga ganong klase ng video. Pagpasok nung bata dun sa classroom, kung sino yung una niyang nakita, Saksak isa-isa agad. po, sinasaksak niya agad. Hindi lang isang beses. Oo, Sunod-sunod. Kung hanggang bawat yes. bata maabutan, sunod-sunod po Oo. na sinasaksak. Oo. Habang Oo. nakaupo yung bata, so ang mga tama nito sa balikat yung iba. Tsaka makikita mo yung itsura din ng mga bata, nagulat sila. Hindi rin makagalaw. Halos na-freeze, namutla yung iba, 'di ba? Parang na-freeze yung iba, hindi makagalaw. Ano nangyayari? Yun din ang kanilang Yung mga nasa nasa likod po ng utak. classroom, hindi nga makapag-react. Hindi makapag-react, hindi Although rin may makaalis. mga tumitil pero yung iba hindi malaman kung anong gagawin. Ngayon mga kapatid, ito po iniimbestigahan na nga at yung pong batang nanaksak dito ay hawak rin po ng Social Welfare Officer ng Cavite. No? At yung nga, sa ilalim po nitong batas na ito na umiiral sa Juvenile Justice and Welfare Act, obligado po na ito po'y dumaan muna po sa pagsusuri ng mga social workers doon. Pero after that, may isa pa. Ito ho naman po yung nangyari sa Cavite National High School, June 19 po ito, kung saan po ang isang 18 anyos na estudyante, senior high school, ay pinagsasaksak din, mga kapatid. Matapos po ito naman na mag-away at magkaroon po ng pagtatalo. Sa oras na ito kami po'y natawag na sa DepEd para humingi po ng update sa mga pangyayaring ito at ano ho ba ang ginagawa na ng kagawaran. Meron din po kasi ngayong usapin doon po sa nangyaring ng karimari-marim na insidente na pamamarit sa Tacloban, kung tayo ho ba ay susunod na sa mga nagiging panuntunan sa iba't ibang estado sa Amerika. Kasi po doon sa States, ang dami pong kaso ng school shooting, mass shooting. Kaya nga kahapon din nabanggit ko yung suot na t-shirt nitong batang isa, yung KMF DM, yung pong European rock band, the t-shirt niya. German, oo. Pareho din po ng t-shirt na suot noong mga nasangkot doon po sa mga malagim na nangyari pong pamamaril sa Amerika sa iba't ibang paaralan. Kaya nga meron silang commonality, no? Yung suot na t-shirt, kaya isa pong anggulo nga yan, yung copycat, kumbaga ginagaya yung mga ginawa doon sa mga lugar na ito. Sa Amerika ngayon, maliban po doon sa standard po na ating pinag-aaralan kapag panahon ng kalamidad o lindol, di ba, yung duck cover and hold, doon ngayon meron na pong mga exercises kapag nangyari sa eskwelahan ang gantong insidente po ng pamamaril
kung ano po ang dapat na gawin ng mga bata at mga school officials. Nasa linya ngayon si ASEC Roger Masapol, ang Assistant Secretary po for Governance and Operations po ng DepEd. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga, Manong Ted and TG Chacha. Kung matatandaan, kasama rin po namin kayo dito, sir, noong nakaraang linggo. Ang usapan natin tungkol po dun sa stabbing incident na nangyari nga po dito sa Cavite. Ito po sumunod yung Tacloban shooting incident, and just yesterday, meron din pong nangyaring saksakan dyan po sa isang eskwelahan din sa isang probinsya, sa San Carlos City, sa isang public school. Sa DepEd Central Office po ba, paano nyo po ba tinitignan ito pong sunod-sunod na mga insidente sa mga eskwelahan? Nangangailangan na po pa ito ng national level ng response from DepEd Central Office? Sa totoo lang, DJ Chacha, yung si Sec Angara po nagbigay na po ng directive sa Executive Committee na maglabas ng direktiba po sa pagpapaigting ng security, yung safety ng school, at of course yung pagpapatupad ng strengthen yung pagpapatupad ng child protection policy at saka yung ating anti-bullying law. So, mayroon na pong direktiba, lalabas po kami ngayong araw o kaya bukas ng isang national policy na susundin po lahat ng ating mga schools para lang mapaigting yung para hindi na maulit yung mga pangyayaring ito. Oo, so this is going to be a written directive na dapat sundin po, hindi lang ng pampubliko, maging lahat po ng mga school institutions, maging pribado. Tama po yan. Lahat po ng basic education po kasama po sa direktiba na ilalabas. Oo, bukas po ito ilalabas. Ang implementation po nito, right away din po ba, sir? Paano po? Forthwith po. Forthwith. Immediately po yung implementation ng ay lalabas po namin na policy. Oo. ASEC, ito po sinasabi niyong bagong pulisiya na ilalabas bukas. If you can just share with us, ano po ito? Ito po parang very specific po yung nilalaman ng bagong pulisiya. Sa kasalukuyan po ay binubuo na namin yung pulisiya, at ito po ay magbibigay ng direktiba sa mga schools natin, sa mga ating official sa baba, para lang isagawa ang mga karampatang procedures kung paano gagawing safe ang mga sila. Like for example, i-strengthen namin yung multi-sectoral coordination, dahil ang ibig sabihin nito, hindi lang po talaga DepEd yung kailangang tumugon sa mga problema ng ganito, kundi this is the whole community. At dito po, i-emphasize namin ang importante na dapat gawing seryoso yung pag-i-implement ng anti-bullying policies at child protection policy, at yung i-involve namin deeply yung parents. Kasi siguro naman dito, dahil mga minor ito, kailangan po talaga ang parent po ay isa sa mga active na nag-isiguro na yung coordination between the family and then the school and the community ay vibrant po. And then also yung learners mismo, sasagawa po tayo ng mga massive orientation sa mga estudyante, especially yung mga leaders natin na tungkol po dito sa mga polisiyang ito. At of course, yung magkakandak po tayo ng school safety audit sa nationwide para lang makita, like yung nangyari doon sa school na to, nakita na mayroong konting kahinaan yung fencing nung school. So kaya agarang nag-utos po ang ating kalihim, sa utos din ng ating presidente, na siguraduhin maayos po yung mag-fencing at saka yung security perimeters ng ating mga school. Sabi niyo po, nakita dun sa Tacloban mismo na mahina yung seguridad doon sa eskwelahan. Sa ngayon po ba, sa kasalukuyang DepEd protocol sa mga public schools natin, may minimum requirement po ba kung ilan po dapat halimbawa ang security guard or kung ilan ang entry or exit points po natin sa mga eskwelahan? At nire-require din po ba ang inspeksyon ng mga bag ng mga bata bago pumasok sa school? Sa nilabas namin na policy, yung ensuring safe and motivating school environment, nakalagay po doon na kailangan meron ng random na bag inspection, at ino-authorize na rin yung ating mga school leaders na pwedeng mag-procure ng metal detectors or body scanners kung kakayanin ng kanilang mga kasalukuyang pondo.
At ang kailangan po, well-fenced po yung school para hindi po makakatawid sa backdoor yung ating, mga ganon, yung nangyari doon sa Tacloban na imbis na dumaan sa front gate at ay tumawid doon sa perimeter fence na mababa. Kaya nga po iyon ang instruction ni Secretary na ayusin at pataasin at lagyan ng ng security details yung fencing. So mayroon na pong protocols pero alam mo DJ na ang schools natin iba yung number of enrollment, no. Opo. Medyo challenging talaga. Yes po. Halimbawa, may schools tayo na ang enrollment more than 10,000. So kailangan po pag-aralan po talaga kung paano natin i-implement kasi of course yung pagitan ng mga oras ng mga subjects ng bata bago pumasok ay maliit lang po. Kaya kailangang pag-aralan ng maigi paano i-implement ang maayos yung security protocol sa school. Oo, sabi nyo nga po meron na talagang existing policy. Asik, ito po yung DepEd Order number 006. Yan po ba yung sinasabi nyo? Guidelines for ensuring a safe and motivating learning environment. Ito po ba yon? Under dito, yung Tama po suppose... yan. Opo. Ano po exactly ang meron dito sa direktibang ito na magsisiguro ng safety po ng ating mga estudyante? Well, una, itong SMLE na to, ini-issue ito dahil yung trigger nito is nangyari doon sa Santa Rosa noon. Last year yata yun na nagkaroon nilang similar incident pero hindi ganito kagrabe nung nangyari sa Tacloban. So, unang-una, parang ini-issue lang natin na tama yung pag-i-implement ang mga existing policies natin like yung child protection policy at yung ating Anti-Bullying Act. At saka yung of course yung ating iba pang policy on school safety. At dito rin, inilatag na rin ano yung minimum standards sa pag-i-ensure na magiging safe yung school sa pagpasok at paglabas ng mga estudyante. So, of course, nakitaan natin na hindi siya perfect but ang DepEd po, because sa nangyari dito sa Tacloban ay sisilipin ulit yung mga pulisya natin at paano ito may implement. At nakita namin, ay dadagdag po namin, DJ, na nag-issue rin po tayo ng policy or yung policy din yung kaagapay. Ito po yung DepEd order na inisyu natin noong February. Ang kaagapay is a mechanism on engaging the parents in educating their student in every school. So binigyan po ng specific role dito yung parents at ini-encourage natin na wag niyo namang pupunta lang kayo kapag kukuha ng grades. No? Yung iba pa, kasi di ba sa atin, pag bigayan ng mga report cards, magpapatawag ng PTA meeting, na-observe po namin ngayon, parang hindi na pumupunta yung mga parents, mga kung sino-sino na lang ang pinapapunta at kinukuha lang yung grade. Pero ang purpose po nun para i-feedback ng advisor sa mga parents, ano yung kalagayan, status ng kanilang mga anak doon sa school. So, kaya po, gusto naming ibalik yung active participation ng parents dito sa schooling ng mga bata. Okay. Sabi nyo nga po meron ng DepEd order last year in relation dun sa nangyaring insidente sa Laguna. Ngayon may bago po kayong order na ilalabas bukas. Kasama sa utos, re-reviewin po yung exit, entry points ng school, magdadagdag ng additional guards kung kinakailangan, magkakabit ng Opo. CCTV sa mga eskwelahan, metal detectors and all that. Asek, may pondo po ba tayo para dito? Well, mayroon pong existing fund ang school at authorized naman sila na nagastusan yung priority ng school. Dahil ito po ay, ang tawag dito is School Operations Fund. Nakabase po ito sa isang formula. Of course, dahil may uptick po tayo sa need for security enhancement sa school, I'm sure po mangangailangan po ng additional funds ang DepEd. At hinahanapan po namin yan ngayon. Kung hindi sasapat yung mga regular fund ng DepEd, hinahanapan po ngayon ng DepEd na ng augmentation fund ang mga school para lang makapag-improve ng kanilang security arrangement doon sa school. At dito po, malaking tulong yung LGU, ASEC, no? Kasi pag sinabi natin pangangailangan sa pera na naman, na kayo po taon-taon nagsusumite ho ng inyong budget sa Kongreso at pag nataon nababawasan pa kayo, definitely ang lagi inyong katwiran dyan, kawalan ng pondo. So yung mga LGUs, lalo na po sa yung mga LGUs na sinasabi na mayayaman. Tama po yan, Manong Ted. Kahapon po, nung meeting with the Secretary, nandun po si
Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban. At sinabi niya nga na na gagamitin yung pondo ng LGU para ma-increase yung security personnel at ano pang pangangailangan ng school. At least sa Tacloban, mayroong commitment po yung LGU. I'm sure naman lahat ng LGU, dahil dito sa Metro Manila, Manong Ted, halos sa mayayaman na LGU natin dito, pinupondohan po talaga, even yung mga classrooms natin, pinupondohan. So malaking tulong po yung Special Education Fund. I think isa ito sa pinaka low-lying source of funds po ng mga schools natin. Sana nga po, no? Although ito nga po ay sa ngayon, alam po namin na ito'y urgent matter concerning hindi lang ng DepEd, so department, no, na dapat nga magpulong-pulong. Ganun bang atake ngayon dito ng Secretary Angara para po lahat na DSWD rin po, malaking bagay nga concerning din dito po sa Juvenile Justice Welfare Act? Multisectoral po talaga kasi kahapon nga Manong Ted, nandun yung DSWD saka yung DOH sa pulong at nagpapasalamat kami sa DSWD kasi parang sasagutin na lahat ng mga hospital bills ng mga kabataan. Pero on top of this, yun nga, moving forward, medyo long term yung approach. Ano talaga yung dapat gawin ng DepEd para lang hindi na maulit ang mga ganito mangyari. At nandito nga po, nakaaga pa yung PNP, DSWD, LGU at iba pang mga sektor ng ating pamahalaan. Sige po, bago ho itong aming ilang pang katanungan, anong reaksyon ninyo? May panibago pong saksakan na nangyari doon naman sa Negros. Ito ho'y nakaabot-abo ba sa inyo? Itong nangyari po dito sa isang sa San Carlos City, dito po sa paaralan na sakop po ng San Carlos City sa Negros, itong Julio Ledesma National High School. Opo, nabalitaan na po namin yan at kumukuha na po kami ng detalye sa aming mga DepEd officials po doon sa division office. Sige po, so baka wala pa kayong detalye ngayon. Doon po sa nangyari sa Cavite, ano na po ang sitwasyon yung nasa ICU na nasaksak po nitong isang grade 12 pupil. I'm sorry, grade 8 pupil. Grade 8. Yes, sir. Opo. Oo. Manong, yung huling usapan natin dito is may isa pang nasa ICU. Wala na po sa ICU yung bata. At out of 7 po na na-hospitalize, 2 na lang po ang nasa hospital ngayon at inaasahan natin na yung isa malalabas na. Medyo kailangan pa talaga manatili sa hospital yung dating nasa ICU pero nasa private room na po yung bata. Nakasurvive na po siya, out of danger na yung bata. Opo, out of danger na po siya, out of danger. Oo. Ano po ang motive nitong grade 8 pupil na babae? Well, hindi pa po namin nakakausap yung bata mismo at hindi pa rin nakakausap yung magulang. Ang base lang po ito sa sharing ng principal na parang may history siya na, yun nga, sinasaktan niya yung sarili niya. At parang mayroon ding konting pagkukulang yung magulang ng atensyon. So, parang naghahanap lang ng atensyon yung bata. At siyempre, hindi na po yan normal sa bata. So, balik po natin siya sa kalinga ng magulang. Ilang taon po itong bata dito na nanaksak? Nasa 14 yata yun, Manong Pwede. Yung 14 bata, years old. grade 8. Opo. So, under the law, siya talagang exempt from any criminal liability. Pero nga po, subject to intervention, no? Yan po ang... Pero po, oo, tama po yan, Manong Ted. Sige. So, sir, napag-usapan na ho ba ninyo, dito pong itong nangyaring mass shooting na ito sa Tacloban, kung panahon na para magkaroon po ng lockdown drill na ginagawa po sa Estados Unidos, meron na ho bang ganong kaisipan ng DepEd ngayon? Sa panahon na mangyari yan sa isang paaralan, bagamat ayaw natin mangyari, ano ang dapat na gawin ng mga estudyante at mga guro? Pinag-iisipan na po natin, Manong Ted, na magkaroon ng active shooting protocol. Ito po ay alam ko sa US merong ganito. So napag-usapan na namin yan kahapon kung paano natin magagawa rin ito sa ating mga paaralan na mga protocols. And yung nangyari po sa sa Tacloban, nag-lockdown po talaga yung school nang dumating yung habang tumatawag sila sa PNP, nagsara po ng pintuan po ng gate po talaga yung
so hanggang sa dumating yung PNP natin. Pero gusto nating i-formalize yung protocol, Manong Ted, para applicable ito sa lahat ng schools natin sa buong Pilipinas. Opo, kasi kung meron nga tayong drill para po sa lindol, sa gantong pagkakataon, ano ba ang dapat na unang gagawin ng mga estudyante? Kasi nakita ho natin yung video nung namatay na bata na siya lang naglakas ng loob, di ba, na nagsarado ng pintuan. Sa mga panahong ganon, ano ba dapat ang kilos ng mga bata? Although naunawaan natin, kapag pinag-usapan to, baka may takot na kaagad yung mga bata, di ba? So how do you manage Tama that? No? po. Yung pagbibigay sa kanila ng informasyon, yung exercises, hindi ba? Para ho tumanim sa kanilang isipan na pag ito ang nangyari o kaya may mananaksak, masakit man pong, kumbaga, at mahirap ipaliwanag, pero yung nga, kung napapanahon na ba na masama na ito sa mga drills ng mga bata? Naniniwala pa kami dyan, Manong Ted, na by incident po, kailangan pong may sariling protocol. Hindi, kasi ngayon parang earthquake drill lang po tayo, mayroon, pero with this happening in our schools, baka po tama po kayo sa inyong question na magkaroon na rin ng kanyang iba't ibang protocols, depende po sa insidente na nangyayari sa school. And then, sa ganung pagkakataon po, you need an expert, no? Para po doon sa psyche ng mga bata na hindi naman magbigay po ng maaga pa lang na trauma na yung bata, doon pa lang sa ganung uri po ng mga pagsisenaryo, no? Tama po, Manong Ted. Kasi nung kinausap ni Sec Angara yung mga estudyante kahapon, parang ang initial na nila, parang ayaw muna nilang bumalik sa school eh. So, isa rin ito sa binibigyan ng pansin ng DepEd na ano yung mga nakaabang na modality para sa mga ganito na nagpapagaling muna at ayaw mo nang bumalik sa school. Okay, sige po. So kami makikibalita po sa inyo dito po sa mga nangyayari ngayon at ang ginagawa po ng kagawaran to address this problem and to be able to handle it properly. At yun nga po, no, maiwasan na po ang ganito pong mga pangyayari. Salamat po, ASEC. Maraming salamat, Manong Ted and DJ Kat. Thank you. Si ASEC Roger Masapol ng DepEd. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.